Nakakulong si Pastor, ibig sabihin ba siya isang kriminal? Hindi. Nananatiling inosente si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang mga kasong ipinukol sa kanya tulad ng rape, human trafficking, child abuse ay ibinusura na noong taong 2020 pa dahil sa insufficiency of evidence and lack of probable cause. Ngunit sa pagpasok ng Marcos administration, sunod-sunod na panggigipit ang dumating sa kanya. Kabilang na ang mga arrest warrant mula sa Kongreso at Korte para tugisin siya. Una, sa hearing ng Kamara tungkol sa prangkisa ng SMNI at pangalawa, sa isinagawang investigasyon sa Senado tungkol sa paglabag umano sa mga karapatan ng kababaihan at kabataan sa ilalim ng komite ni Senator Risa Hontiveros. Samantala, ang nasabing mga ibinasurang kaso sa Davao City ay muling binuhay taong 2024 at inilipat ito sa Pasig City at Quezon City hanggang magkaroon din ng arrest warrant. Umapila ang kampo ni Pastor Quiboloy hinggil dito dahil sa hindi makatwirang mga hakbang ng otoridad. Ngunit sa kasamaang palad, hindi umusad ang nasabing apila. Kalaunan, ang naturang arrest warrant pala ang magiging mitsa upang magpadala ang Marcos administration ng libo-libong mga armadong pulis at kinubkob ang religious compound ng KOJC sa loob ng 16 na araw. Ito'y sa pagnanais na mapasakamay si Pastor Quiboloy ng pamalaan. Sa 16-day KOJC siege, lantarang nilapastangan ng gobyerno ang karapatang pantao ng mga misyonaryo, niyurakan ang kanilang sagradong tahanan at may ilan pang nasawi. Hindi na ito matiis ni Pastor Apollo kaya't nagdesisyon siyang isuko ang kanyang sarili kahit na wala siyang napatunayang kasalanan. Siya ay isang biktima lamang ng political persecution. Hindi siya nakulong dahil may nilabag siyang batas, kundi dahil sa mga trump-up charges na may kinalaman sa kanyang impluensya sa politika. Si Pastor Apollo C. Quiboloy ay malapit siya sa mga Duterte at matapang na nilabanan ang makakaliwang grupo at CPP, NPA, NDF. Kaya ang mga kasong ito laban sa kanya ay pang-resback ng mga tinuguriang kalaban ng Estado.